Good morning mga kabrigadang Pinoy Survivor. Good afternoon and good evening. Happy Saturday, happy weekend sa inyong lahat. Ito na naman ako at sasagot sa mga comment ninyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at sana'y hindi kayo masyadong dumadanas ng anumang hirap o problema sa buhay. Basta tandaan nyo, dasal lang. Dasal lang kailangan dyan. Offer nyo lahat sa langit. Okay, so diretso sa point. Sabi tama ba to? Si at K1N752 one day ago. Matagal na ako hindi sumasagot parang gusto mo talaga kadado na magkaroon din ng gera sa Pilipinas sa halip na umiwas sa halip na mapayapang solusyon and rekomendasyon ninyo, parang inuudyukan mo pa ng kaguluhan Dibisyon at kaguluhan ang nililikha ng mga rekomendasyon mo. Opinion mo yun. I respect your opinion. Ganyan ang gusto ng espiritu ni Satanas. Uy, bakit may Satanas pa kayong sinasabi? Ang magkagulo at magkawatak-watak ang tao at bansa. Gaya nangyayari kayo sa buong mundo, di ba? Watak-watak na sila, no? Kumikilos si Satanas Okay? Walang peace at joy. Anong palaya mo at kilo 1 November 752, no? Alam mo, kahit anong sabihin natin, opinion yun. Thank you sa comment. Kahit anong sabihin nyo, opinion nyo yun Nasa sinasabi ko nga, walang personalan, walang bastusan. Thank you for the comment. Thank you for being tawag dito, down to earth, no? Na sinasabi niyo yung opinion niyo. And that goes for everyone sa mga kabrigada natin. Yung opinion ko, yun yung opinion ko yun yung sinasabi ko. Pero yung sinasabi mo kasi, parang inuudyukan ko ng kaguluhan. Hindi, sa totoo lang ayoko ng gera. Sundalo ka ba at kilo? Sundalo ka ba? Kasi kung sundalo ka, alam natin pare-parehas kung ano yung hirap ng gera. Alam natin kung paano yung masakit yung magkagera. Pero yung punto, paghiwalayin natin yung state affair sa belief natin, no, sa religion. Sa akin, I make the vlog because I want to share my thoughts, my opinions, but I do not claim it's necessarily correct, no? Pwede akong mali, lagi ko sinasabi yun. With all humility, sinasabi ko pwedeng ako mali. Ako lang yun. Pero nandoon pa rin yung advice ko. Ngayon, sa tingin ko, yung sinasabi ng iba na peaceful means, tapos na tayo doon Palagay mong proven na 500 times, no? Ano ba exact na diplomatic protest natin? 500 times, wala nangyari. And then you will do again the same diplomatic protest from now hanggang sa end of eternity. The same na sa ladder ng response, because you can do it once, twice, thrice na mag diplomatic protest, pero pagka wala nangyayari, mag-isip-isip tayo as a country. We owe it to ourselves as a people. We owe it to the future generations of Filipinos. Meron ngang guideline, we will not lose an inch. Ang ibig sabihin nun, we will not lose an inch of territory. Bakit yung Scarborough, sino nag-occupy? Di ba yung China? Di ba yung nandiyan yung barko nila sa Scarborough Shoal? Bakit
Bakit hindi tayo makapag-resupply? Hinaharangan tayo. That's within our economic zone. At merong barko doon Pilipinas doon. Bakit tayo pumapayag? Diplomatic protest na naman. O sige. Ang sa akin, ang advice ko is you scale up doon sa ladder ng escalation. To emphasize that that area is within our territory, within our boundary, within an economic zone. Para matauhan yung China. Kasi kung ganyan tahimik lang tayo ng tahimik, kitang-kita naman yung forma nila na they will continue on pressing. And tayo, we continue on na iwas-iwas. Walang mangyayari sa atin kasi nandun yung mindset, sila yung nasa aggressor part, sila yung bully, hindi tayo. Kaya you give an advice also, you make a vlog also na ang advice ninyo sa gobyerno, carry on, continue on with your diplomatic protest. But as far as I am concerned, my opinion is, and my advice is, we have to escalate already. We have to show them that we mean business. Kasi kung hindi, you kiss that part of the Philippines goodbye. Dalawa lang naman yung choice. It's still a choice. Yung mga nakaupo, advice ko lang yun sa kanila. Take it or leave it. Kung ayaw nila, edi wag. Basta ako, nag-advise na ako. Tapos na ako. Done. Nagbigay ako ng advice ko. Kung ayaw maniwala, edi so be it. Gusto nyo. File ulit kayo ng diplomatic protest hanggang umabot tayo 1,000. Fine. Fine with me. Pero at least, in the end, pwede ko sabihin, I told you so. I told you so. Kasi nga nakikita nga natin, nare-relate ko sa gano'n ba kahirap explain yun? Pinapakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari, United States na the most powerful military in the world, sinasabi. It has two carrier groups in the region sa Middle East. Dalawa. Eisenhower and ano yung isa? Ford. But they do not want to use firepower. Kitang-kita naman, may ebidensya, Iran yung nagpapatakbo ng lahat na yan, ng kaguluhan. Yung buong mundo ngayon, naghihintay kung ano yung magiging development. Merong hostage situation, merong mga namamatay na Palestinians. Pwede naman tapusin lahat yan eh. Strike yung Iran, use the firepower. Escalation yun. Escalation. Ayun, yun ang gusto ni Satanas na mangyari. Pero, you separate yung belief, we have to separate yung belief natin pagka dun sa pag-conduct ng actual na policy sa gobyerno. We still remain as Christians if we are Christians or Muslims or whatever, no. Pero we have the discipline dapat to draw a line. What should be and what should not be. Okay. Pagka sinasabi ko na sa mga government officials natin you think biblical, ito naman talaga pupunta. Mas malawak ang pananaw ng mga official natin if they go biblical in terms of when they decide na appreciate mo. Pero not necessarily na pagka ganito ang ginawa ni ganitong ginawa ni ganon, ganito ang gusto mangyari. Hindi. At least kung alam mo yung mga given intel information yung tingin ko sa Bible eh. Kasi nakasulat na yung mangyayari, nakasulat na, at saka yung magiging outcome, yung final outcome. I will go into that sa susunod, no? Ang ano ko, basta, ewan ko ba't naisip yan ang gusto ko ng gera. Bira ka, at kilo.
Hindi ko gusto ng gera. Ayoko nga ng gera. Iniiwasan ko yung gera. By escalating, by showing to the Chinese na papalag tayo, iniiwasan mo yung gera. Kasi kung hindi, we are inviting gera. We are inviting. Because nakaka-500 na tayong diplomatic protest, ganyan pa rin. Kita nyo yung paggrabe ng ginagawa ng China? O sige, anong gusto natin? Ganun pa rin, diplomatic protest pa rin. Hanggang sa nandito na nga sila eh. Nasa Pogo na nga sila eh. Tapos doon gusto ko ng gera. Gusto ko maghanda tayo sa gera. Iba yon, magkaiba. Hindi porke gusto kong maghanda tayo sa gera, gusto kong sasabihin ng iba sa inyo, gusto ko ng gera. Mali. Gusto ko mag-unite ang Pilipino sa paghahanda sa magiging kalaban natin. Hindi yung divisive na sinasabi ng iba na hinahati ko yung Pilipinas. Hindi. Gusto ko mag-unite ang Pilipinas against one common enemy. Whoever that is, no? Gusto ko mag-unite ang Pilipinas. Gusto ko maghanda ang Pilipinas. Hindi yung what makes you think na gano'n ang gusto ko? Gusto ko mong gera, gusto ko na divisive na gusto kong dispalinghado yung aking advice. May sariling utak yung ating mga nakaupo. From BBM down the line, may sariling utak. Advice, okay yung advice because take it or leave it. Sila pa rin ang may choice, free choice pa rin. Sila pa rin ang may choice kung gusto nilang tanggapin o hindi. Ang sa akin, pinapaliwanag ko na as far as I am concerned, as far as my standard is concerned, tapos na ako dyan sa diplomatic process avenue. Tapos na ako dyan sa thinking na paulit-ulit na 500 times na we're hoping na may makikinig sa buong mundo, na makikinig ang China. Tanga tayo. Tapos sa akin, yung sinasabing friends to all, enemy to none, okay yun, maganda yun. Pero pagka ikaw, ang trato mo sa akin, hindi kaibigan, ba't kita kakaibiganin? Hindi na lang kita papansinin. Ganon, hindi yung ganyan na ginagago na tayo, sinasabi na lang teritoryo, tawa ka pa rin, tapos diplomatic protest pa rin tayo. No. Tapos tinatabo yung atin. Sa akin, napakasimple, pure and simple. No-brainer. Pagka yung may resupply mission, dapat Navy natin ang mag-resupply, hindi na yung Coast Guard because Coast Guard is a civilian entity. Yung Coast Guard, pinapasa rin yung trabaho sa isang civilian na Bakit hindi na lang yung barko ng Pilipinas na Navy ang magpadala doon pagka up to a certain point and then mag-disembark na mas maliit na transport kasi mababaw na doon, tsaka mag-resupply or do it ng airdrop. Hindi yung ganyan na concern ng Philippine Navy, papasa sa Coast Guard na civilian, tapos ipapasa rin sa and then iyak tayo na hinarang ng China. Saan ka nakakita Chinese militia ships hinaharang ng Coast Guard natin? Hindi kayo magalit? Iba yung gusto ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, buong mundo. Hindi yung Pilipinas lang. Ang gusto ni Satanas, lahat ng tao sa mundo, anihin niya, mapunta sa impyerno. So, I hope I'm clear, Kasi nakakairita yung ganyan. Parang iniudyakan mo pa ang kaguluhan. Yun nga ang problema eh. Kakaisip na ayaw mo escalation, the more mag-escalate definitely. Because yung kabilang panig, what makes you think will always respect what you're saying. Yung kabilang panig will always do the right thing the way you're thinking, the way you're going to act on the same parameters that you are confining yourself into na international law. Hindi. Ay, nako. Kumbaga yung tatratuin mo yung kapitbahay mo o kamag-anak ninyo. Hindi, okay lang, sige. Wag niyong gagawin yan. Next day, wag mong gagawin yan, wag kang paparada dyan sa harapan ko.
Yun lang, simple parking. Huwag kayong paparada dyan sa harapan ko. Kasi, ang hirap kumilos eh. Ang hirap kumilos, lagi may sasakyan dyan sa harapan ko. Pagka may bisita ako, hindi makaparada. Hanggang sa, wag. O nakailang huwag ka na. Hanggang sa magpabarangay ka. Hindi rin naman pinansin ng barangay. Yung pala, nandun, o kaya sa association, ng subdivision. Hindi ka rin papansinin. And then what? Hanggang sa abutin ka ng confrontation and then you're not ready. Ang sa akin, you prepare yourself for that eventuality. Yung buong bansa natin, ihanda natin yung ating mga reservists because I have a gift of foresight eh. I'm thinking na eventually doon pupunta because it's not Taiwan really that China wants. In-explain ko na isang araw sa aking mga pamangkin, no? It's not, the way I see it, when you look at the map, as per se you look at the map, yung map ng Asia, you look at it from our point of view, Philippines, or from the point of view ng Americas, from the point of view ng Japanese, Taiwan, South Korea. But if you invert the map, you're now looking at everything from the point of view of China. What is in front of you is Taiwan at saka Pilipinas. Ano ang mas price na target? Taiwan na maliit or Pilipinas na mas malaki, mas maraming natural resources, mas diverse yung mas maraming makukuha. May oil, gas, sa offshore drilling, kung gugustuhin, merong may deuterium nga sa dulo, may gold, may nickel, may lahat ng minerals. Merong mga kahoy. Hindi na baling tao. Because from the point of view ng Chinese and from the point of view ng Islamic mindset, because kumakampi na yung China sa ginagawa ng mga ng Iran no? mga sugo nila, pati Russia combined. Ang thinking nila is yung okay lang, pwede palang ganun, ubusin mo ang mga Pilipino sa 100 milyon, ubusin mo, and then palitan mo. From 1.4 billion na population ng China, padala ka ng 100 million sa Pilipinas, palit ng exterminate everyone. And that becomes, Philippines now becomes a territory of China. Never before in the history of China. They have done trade, yes, pero never before in their history, entire history, na nasakop nila ang Pilipinas. In fact, it would be a laurel for them, a trophy for them kung makuha nila ang Pilipinas. Yung Taiwan, it will come, it will have its time. Pero given the resources, given what the Americans are doing now, given the weakness of the perceived weakness of the Americans, given that they are now involved in two fronts, Europe, yung Ukraine war at saka yung Israeli war, ba pwedeng kumilos ang China, na sakupin tayo. Yun yung problema. Anong gagawin nyo? Diplomatic protest? Kung kunyari in the next few months o kaya in the next year, lumanding ang China dyan. Nandito na nga yung iba sa Pogo eh. Nandyan na nga sila sa loob ng mga military base natin eh. Sa cell site eh. Nandyan na nga sila sa mga kumpanya. Nandyan na nga sila sa buong Pilipinas eh, doing projects eh. So, I think na there's nothing wrong na maghanda tayo. Hindi sa gusto ko ng gera. Gusto kong maghanda tayo para doon. Para walang masyadong casualty sa side natin. Kung kayo sa tingin ninyo makukuha sa diplomatic protest, go ahead. You make a blog and then you invite our superiors. Huwag kayong gigera, huwag kayong mag-escalate. Sige, you go on diplomatic protest lagi. Pero pagdating ng upakan, pagdating ng labanan, abay, make sure na kayo nandiyan sa harapan. Make sure na yung pamilya ninyo, yung anak ninyo, paglalabanan ninyo, or baka abroad lang kayo. Isipin ninyo yung buong bansa, isipin ninyo yung buong 100 million Filipinos because it can be exterminated anytime. Tignan ninyo yung nangyayari sa paligid natin sa buong mundo.
with the weaponry now, and with the attitude now, extremist attitude now, radical thinking, a group of people can be exterminated by somebody who is more powerful militarily. Like China. Ano yung lalaban natin? That's why we should prepare. Hindi sa gusto ko ng gera. Ayaw ko ng gera. Gusto ko handa tayo sa gera. So malinaw ha? Hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit sa'yo. At Kilo. Kaya lang, gusto ko lang malinaw. Pero wag mong sasabihin na ganyan ang gusto, ganyan yung gusto ko, no? Tapos, tama, ganyan ang gusto ni Satanas, magkagulo-gulo. Pero anong gagawin nyo? Anong gagawin mo? Gusto kong sa tingin mo, tama yung doktrina na wag ka na lang lumaban, sakupin na lang tayo. Yun yung i-adapt mong posisyon, yun yung gusto nyong posisyon. Fine. That's fine with me. Pero pag ako, nandyan na yung kalaban, lalaban ako. Ano ko, tanga? Ano ko, plastic? Papatayin yung pamilya ko, hindi ko pagtatanggol ko. Siyempre, nandun pa rin yung pananalig sa langit. Mahirap magsalita dun sa last, yung magsasalita ka ng ganyan, pero pag last minute, wala. Anong gagawin nyo? You will cower in fear, or kaya you will submit to them. I will not do that. I will not renounce anything na I believe in. That's why I will fight. Now, from my point of view, ayokong mangyari sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, yung pwedeng mangyari sa nakikita ko na baka mangyari. So again, that map, ang nakaharap sa China is Taiwan, which is nothing. Matapag ang Taiwan because sinusuporta na Amerika. Mag-crumble ang Amerika, the whole Asia Pacific is open. Ano ay po dadaanin mo sa Australia? Ngayon pa lang sila gumagawa rin militarily ng AUKUS, mga submarine. Japan? Ano ng Japan? Sandali lang yun kasi mano a mano, ang dami ng Chinese, no? 1.4 billion. Pilipino, wala. Kung hindi tayo handa, mauubos tayo. Mauubusin tayo. At baka yung kalahati, wala pa akong ginagawa, wala pa akong sinasabi, kalahati, mag-defect na for China. Kakampi na sa China. Kasi ganun yung ng Pilipino eh. Save yourself. Kaya nga mali. You have to look at it from the point of view na, teka muna, mali na eh. You stick to the truth. Ano yung nangyayaring mali? Simple. Pumapasok sila sa atin, inaangkin nila. Diplomatic protest pa rin tayo. 500 times. And then what? Ang sa akin, ang advice ko, we upgrade. Kung kinakailan sampulan. Ang problema, takot na takot nga eh. Hindi sa gusto ko ng gera. Gusto ko sampulan yung mga tao na yan para matameme sila, para matauhan ng mga yan. Anak nyo, nadinig ninyo na o kaya nagsa-cellphone yung anak ninyo, hindi ginagawa yung homework, panay cellphone. Pagalitan nyo, opo. Tapos nag-lock sa kwarto, nag-cellphone pa rin. Anong gagawin nyo? Diplomatic protest pa rin kayo sa anak nyo? Ha? Pagsasabihan nyo, anak, kung hindi ganyan. Opo. Sasagot sa inyo, There comes a time when you have to draw the line, when you have to tell na hindi pwede yan, ito dapat ang masunod. Ito yung batas natin. Ito yung dapat masunod. Sa bahay nato, ito ang dapat. Aral ka muna bago ka mag-cellphone. Aral ka muna bago ka magligaw. Huwag kang babarkada sa mga bugok na mga kabarkada mo at baka mauwi ka sa droga. If you will not tell your children na ano yung tama at mali, and then very passive ka lang, ay mauuwi yan sa mali. That's why you have to draw the line. After 500 diplomatic protests, I
I am drawing the line. That's why I am advising. Baka naman kulang sa nerve, kulang sa tapang, kaya ako nag-a-advise. Baka naman makita nila sa akin, pero yung inuudyokan ko para magkagera na, para mauwi na tayo sa gera, hindi. Ang pag-uudyo ko, yung sinasayang pag-uudyo ko, yung pag-advise ko, is precisely para maiwasan yon. Ha? Isipin nyo yun, ha? Lagyan mo ng konting, intindihin sa utak, ha? Because yung pag-uudyok, tignan nyo yung kakaiwas ng Amerika sa gera, sa kakaiwas, binabanatan na yung mga Amerikano sa region, sa mga air bases. 60 na yung wounded. Nakaka-52 strikes, nakaka-52 na yung kalaban na rocket fire. Tapos ang Amerika, 3 pa lang ang sagot. O di, lalong tumitira. Subukan mo, upakan mo yung yung oil facility ng Iran, kundi natapos yan. O sino pa magpapalag? Because there is firepower. Now, Pilipinas walang firepower. Pero may alliances tayo. Meron tayong mga tao. Prepare na lang natin yung tao natin. At you stand up for what is right, you stand up for the truth. Hindi yung hindi namin kaya, hindi ko kaya, hindi na lang ako lalaban. Sige, sa inyo, sa kanila na, kaya tumahimik tayo. Inyo na yan, West Philippines Inyo na yan. Yun ba gusto ninyo? Fine with me. Hindi naman ako pumapasyal dun Fine with me. Mabubuhay naman ako kahit wala yung West Philippines Fine with me. Pero kung ako pa yung masama sa mata ninyo, kung ako pa yung masama, ako pa yung loko-loko na nag-instigate, mali yung thinking. Ayusin niyo yung laman ng utak ninyo, ayusin niyo, no? Mali. Because laparan ninyo, lawakan ninyo yung pananaw ninyo. Wala namang mangyari doon sa 500 tapos na protesta tapos gusto diplomatic protest pa rin. Peaceful means. Anong peaceful means ang mangyari? It has to be na magkaroon tayo ng paninindigan. It has to be na pagkahinaring yung barko natin, hulihin natin yan. Kung magkakaroon ng upakan talaga. Ganon, handa tayo dapat. Pero hindi. If you are a leader of a country, you have to be ready for such events or such circumstances. And you take the hit, you take the responsibility for your action and inaction. Otherwise, you just be a citizen of the country. Iba yung buhaw-buhaw lang tayo na wala tayong responsibilidad, tayo citizens lang. Salita-salita lang tayo. Pero kung ikaw yung nakaupo, aba, hindi biro-biro ikaw nakaupo, sinusweldohan kayo Yun yung kaya nga nag-a-advise. Because sobra na yung Kung para sa akin, sobra na. Kung sa inyo, hindi pa sobra yung ginagawa, edi fine. Sa inyo, opinion nyo yun Okay? Hindi ako galit sa'yo at kilo. At isa pa, meron pang hirit. At isa pa, kadado. Hindi kukunin ng Panginoong Hesukristo ang mga believer ng Holy Trinity. Ha? Kasi hindi naman yun ang doktrina ng itinuturo ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostel. Wala po kayong makikita sa Bible na ang tinuturo ng mga apostol at ng Panginoong Hesukristo ay Holy Trinity. Ang tinuturo po ni Hesukristo ay Holy One God. Kahit i-research nyo, walang Holy Trinity sa Bible, imbento lang yan ni Athanasius noong 25 AD sa instigation ni Constantine the Great. Ang kukunin ni Hesukristo ang tumanggap at sumusunod sa doktrina ni Jesus Christ na Holy One God. Comment lang po yan, hindi ako nakikipag-away. Maraming salamat sa comment. Alam ko hindi ka nakikipag para malinaw din, di ba? Maganda yung nagko-comment kayo. Basta walang awayan. Tama yung walang awayan. Okay. Ewan ko kung saan mo nakuha yung paniniwala na yan. Pero ang paniniwala ko, Holy Trinity. Bata pa ako, sanggol pa. Simula nung ako'y sinilang, hanggang sa ako'y tumanda na, lagay natin hanggang high school, hanggang college, high school, ay
I was raised by a Christian family. Yung tipong linggo-linggo nasa simbahan, magagalit magulang mo. Ba't bisa kayo? Linggo, simba na tayo. Ang mga bata ang iniisip lang kasi matapos ng simbahan, grocery. Yung ganun ba. Pero yung simba, sige, simba. And then from prep hanggang high school, Christian living. Putik, himay-himayin ang Bible, pinag-aaralan nyo araw-araw, Monday to Friday. Christian living is a subject sa amin. So, hanggang sa mag-graduate kami na sa Kristan pa ako sa simbahan eh. So, ang aking nagisnan is Holy Trinity. So, please, if you believe that there is no such thing as a Holy Trinity, it's your right. It's your religious right guaranteed by the Constitution. Pero, please, do not, wag nyo na lang would it not be better if you leave the judgment to God? Papel ni God yun eh. Wag nyong pangunahan. Na para sabihin ninyo na hindi kukunin ni Kristo pagbaba niya, hindi niya kukunin yung mga naniniwala sa Holy Trinity, I would look at it as more, ayoko naman sabihin satanic eh, yung hayaan nyo na lang yung si God, hayaan nyo na si Jesus Christ ang mag-judge. Wag nyo agawin yung prerogative na yon sa Diyos natin, kay Kristo. I don't care kung ang paniwala ninyo si Jesus Christ, si God, silang dalawa lang. Ang paniwala ko, Holy Trinity, yun ang nagisnan ko. Whether you are right or I am right or any one of us is wrong is immaterial. What is important is in the eyes of God. Naniniwala kayo to sa tama because in the end you will be given, each one of us. That's how just ang God natin. That is how just He is. You will be given a chance to understand everything. Baka ako, mali yung paniwala ko, and then eventually makita, okay, ganun pala, okay, so dun sa sinasabi. Because there will be an evangelization, pagpapadala ng 2 witness, yung 144, preaching yung gospel. In the end of days, kung kailan naghihirap na yung ang buong mundo, hindi lang Pilipinas, ang buong mundo, makikita nyo sa TV ninyo, sa internet ninyo, sa cellphone ninyo, yung mga nangyayari sa buong mundo, the 144 na selyado na hindi mamatay-matay, kahit patayin na hindi mamatay-matay, at yung 2 witnesses na nagpe-perform ng miracles, to preach the gospel, the good news. Now, mag-question tayo kung, question, ano ba talaga? May Holy Trinity ba? O yung dalawa lang na sinasabi si Jesus Christ? Because there's only one God. The Holy Trinity believes in three entities, pero they are 3 in 1, parang kape, 3 in 1. Kumbaga there's only one, but one can take the form. Kunyari, ikaw si Batman, ikaw si Bruce Wayne, pero sa gabi, ikaw si Batman. Di ba? So, ang pinakasimple na lang, wag kayong mangunguna sa papel ni Hesus Kristo, ni Panginoong Hesus Kristo. Huwag niyong pangunahan. Let Him be the judge. You are not the judge. Kung sino ang papasok sa langit. Di ba? Pero kung yung religious belief mo ay sinasabi, hindi kayo pwede. Kami lang ang pwede. There's something wrong. You better, good luck. There's something wrong. You do not be the judge because the final judge is Jesus Christ. The only way to the Father is through me. Okay? Sabi niya. Kaya nga mali yung pag-aawayan natin yung religion, baka mamaya wala ngang
pare-pares tayong mali ang paniniwala because Bible ang pinag-uusapan ninyo. Kung sino man yan nag-interpret ng belief ninyo, Bible, yun din ang iba, tao rin. No? Tao rin. Yung nag-interpret ng Bible sa akin is yung mga apostles at saka yung mga sumunod na mga sa Vatican, mga pope, mga pare, mga bishop, no? At yung tinuro sa akin eskwelahan. Pero look, I don't give a shit kung ano yung sinasabi nila. Ang sa akin is kung ano yung pananalig ko sa kanya. Because for so many times, you do not insult my belief. For so many times, I have proven na isang tawag ko lang kay God. Nandyan siya. Proven. You watch my videos. Proven. So, wag mo sasabihin na may satanas tapos nun may hindi makukuha. Para sinabi mo, wala akong pag-asa. I will not change my belief na sasabihin ng ibang tao na hindi ganyan, walang Holy Trinity. Mali yun. Pag ako pinanganak ako ng Muslim, kasalanan ko ba pinanganak ako ng Muslim? Kung pinanganak ako ng Buddhist, kasalanan ko ba? And yet I will be raised in a Buddhist family or I will be raised in a Muslim community, a family, and then may Islam ang paniniwala namin. Naniniwala rin kami kunyari kay Allah. And then I am condemned because hindi naman yun yung tinuturo sa Bible, etc., etc. No, God is a just person. We will all religion, all people will be given the chance. Number 1, to convert. Number 2, to repent. Okay? Number 3, to accept. Diba? So, hindi yung, paano naman ngayon yung nabuhay na ako ng ano ko? Nabuhay ako ng Muslim ako. Di condemn na ako kasi ang ano lang dyan Holy Trinity, o hindi kaya wala ang Holy Trinity, yung sa inyo, yung sinasabi mo na paniniwala ninyo. You see, that's the folly of men. No? That's the danger there. Because when you believe what people are saying, you don't have to believe me. When you believe what people making interpretations sa Bible, and then sila ang naging naging shepherd ninyo, you join their flock. Ingat kayo. Because para sa akin, you can go straight to God. You can go straight to God. Kaya ang ganda nga ng natin, ang bait ng Panginoon natin God bless. Ang niya, because He's so loving, He's so patient, and He's so just, no? He's all-knowing. So yung para tayo ang magdiskusyonan. Teka, we're missing the point. You just look up. You look up to Him. Lord, ano ba yung may sinasabi dito sa kanan ko, may sinasabi sa kaliwa ko, etc., etc. Pero hindi, hayaan mo sila. Pagdasal mo na lang sila. Ipagdasal mo na lang ako. At pagdasal mo lahat kaming Kristiyano na naniniwala sa Holy Trinity. At kami ipagdadasal namin kayo, mga na hindi naniniwala sa Holy Trinity. Because we might all be wrong. For all you know, meron pang tamang explanation because over the years, lost in translation. Kaya nga, we will all be given the chance in the end of days. In the 7 years tribulation, when everything is hard, nagkakaroon ng paghihirap tayo, where everything is, may mga namamatay kaliwat kanan, merong pandemic, merong delubyo, merong climate change, may food scarcity, merong gera, lahat, no? Sabay-sabay. Parang yun nga yung simula na, and then, pagka inuusig na, sino ba dito yung Kristiyano? Sino dito yung naniwala sa, patayin na isa-isa? Doon matetest yung faith ninyo. And God is looking up at sinasabi,
na ikaw kahit ka Muslim at hindi ka condemned forever. Hindi. You'll be given the chance either to convert or what? Because the power of God's word, the power of His love is greater than anything else sa mundo na to. Di ba? Kaya nga, kahit kay Satanas, that's why, wag ganon, ha? Wag yung ganyan na thinking. Lawakan ninyo. And hayaan nyo na lang sila mag-judge kung sasama ka o hindi. Para sa atin, para makasama kayo is not, ako, may iba yung paniwala ko eh. Iba yung paniwala ko. Di ba? Holy Trinity ako eh. Wala ka na, talo ka na, wala ka, Islam ka. Hindi ganon. Hindi ganon. And you do not be abrasive. You do not be abrasive sa kung ipagdasal ninyo yung tao, mas maganda pa eh. Pagdasal niyo yung tao na magkaroon ng tamang discernment. Tama? Hindi yung to the point na, hindi, may ganito yung paniwala ko, tama ito. Ikaw, hindi ka papasukin sa langit. Kasi ako, sure ako papasok ko sa langit. Kung sure din kayo papasok sa langit, tapos iba yung mga paniwala natin, ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Kung yung Muslim papasok sa langit, ba't nagkaganon? Papasok din ako. So, hindi material yung religion natin. Yung Budista, papasok sa langit. Because hindi tayo nga yung judge eh. Ang judge is si Kristo eh. If tingin niya, kahit ka Muslim, kahit anong religion mo, but you have been a good person all throughout your life, pasok ka sa langit. Pero kung ikaw walang niya, wala talaga. Kahit Kristiyano nga eh. Kristiyano ka pero walang niya ka, di ka papasok talaga sa langit. So, it can be, ganun ka-just ang ating Panginoon. No? So, yun yung ko. Hanggang doon na lang ang akin. So, yung sinasabi ko, meron akong isa site, pagka, ayaw na tuloy eh. So, sabi ni Kristo, nung bumalik siya sa mga apostles, remember, di ba, nabuhay si Kristo. After nilibing siya, and then he rose again from the dead. So, ang sinabi niya, you go, sa mga apostles niya, you go out and preach the word of God. Kaya nga ito. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven, Matthew 28, 18 to 20. Matthew 28, no? Hindi ko na sabihin yung verse. Hanapin nyo na lang. Matthew 28. So, sabi niya, yung setting, dumating yung mga babae, sila Mary Magdalene do sa kuweba, do sa libingan, tapos noon bukas na yung harang, yung door, no, yung rock. And then merong parang caretaker doon, angel of si Kristo na yata yan. Tapos noon sinasabi, sige, sabihin mo na, wala na, nabuhay na eh. Tapos noon nagpakita si Kristo sa mga apostles niya. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi sinasabing in the name of the Holy Trinity. Hindi. Interpretation na lang yun ng mga tao na in the next generations of Christians. Pero si Kristo mismo nagsabi, you make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, kung hindi malagay yung Holy Spirit, ba't sabihin pa na, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Sana, in the name of the Father and of the Son. Ba't sasabihin ni Jesus Christ na, and the Holy Spirit? Magdadasal lang ang Christian, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano ba? Kaya mali yung now, ayoko mag-comment ayoko na doon sa pag-awayan natin, kung yan ang paniniwala ng iba sa atin na
walang blessed Holy Trinity, di sige, basta you do not put words dun sa, you do not change yung pinaka-fundamental na doctrine ng Christian faith, which is a Holy Trinity rolled into one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, all rolled into one. The Blessed Trinity, the Holy Trinity, three in one God. Bakit ba nililimit ninyo yung God can only be God the Father and God the Son? Ano ba yan? Ba't nililimit yun? God can be everywhere. God could be God of thunder sa isang lugar. Parang si Thor, ano? He could be Olympus sa isang lugar. Nga si Zeus sa ibang area. O he could be Allah sa Muslim. He could be anyone. But you do not limit, because that is wrong. You are limiting your God. God is all encompassing. Tao lang tayo. You do not limit the person. You do not limit the Supreme Being. And you define in your own frailty, in our own hypocritical, in our own pride o arrogance natin, na hindi, God the Father, God the Son lang yan. Walang Holy Trinity, walang Blessed Trinity. And that's wrong. Pwede pang lime. Holy Pentagon. Pwedeng octagon. Because if you look at it that way, there's no limit. God is everywhere. God is everything. And that's the superior belief na hayaan nyo na lang, you trust in God. And pagka kayo umabot sa langit, nandun kayo sa briefing room at nagkakaroon ng intensive na retraining dahil sa mali-mali nga yung interpretation ng mga loko-lokong tao over time, and then question, ano po ba talaga? May Holy Trinity po ba? Ganon, hindi yung you do not become above everyone else. No. The right thing to believe in is that kung ano yung inabutan mo, yun. You will be given the chance in the end of days to convert, because God will specifically as prophesied sa Bible that He will send His servants, the two witnesses and the 144 na sealed people, ibig sabihin protektado na hindi sila mamatay, to preach the good news so that everyone can convert. You see how just our God is. Kahit masama ka buong buhay mo, hindi, meron kang last 2 minutes. Is there proof about it? Meron. Nung nasa Calvary siya, ganyan. Minamak siya ng nasa kanan at nasa kaliwa niya mga magnanakaw. Kung ikaw Diyos, ba't hindi mo i-save yung sarili mo? Kung totoo yung sinasabing Diyos ka, i-save mo yung sarili mo at i-save mo rin kami. Sabi nung isa, wala ka bang kahihiyan? Tarantado ka? Wala kang kahihiyan? Diyos na nga yung kinakausap mo. Tayo, we deserve na mapako tayo kasi mga walang yata, tarantado tayong gago tayo, mga criminal tayo. Pero yung nasa gitna, walang kasalanan. Tapos biglang, Father, remember me when you are in paradise. Today you will be with me in paradise. Last minute, convert. So, may pag-asa kayo? Meron. Lahat tayo meron. So, it's a matter of ewan ko sa inyo. Well, so yun ang sabi niya, tsaka, basta yung Father, Son, and Holy Spirit are the three persons rolled into one Godhead, one central na figure. And I say to you,
is not pwedeng nga hindi nga Holy Trinity. No? Pwedeng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, pwede pang God the ganon, God the farmer, God the shepherd. And Jesus loved to be called the shepherd. Di ba? He would like to be called the sheep. Oh. So, wag niyo limit yung paniniwala ninyo. Ang pairali ninyo is yung faith ninyo. Okay? Yung faith. Okay, so ano pa yung aking gustong sabihin? Anyone, sabi ni John, sabi ni John 3:16, anyone who speaks a word against the Son of Man, against Jesus Christ, will be forgiven. Uy, magsalita ka ng laban kay Hesus Kristo, mapapatawad ka. Ano sabi oh? Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Malinaw. So, if you say there is no Holy Spirit, beware. If your belief is there is no Holy Spirit, beware. Beware. There is deception going into the interpretation because good luck na lang. Good luck. I'll just pray for you. Because sinasabi dito, linaw eh. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. Pwede ka pang patawarin pagka nagsalita ka laban kay Hesus Kristo. Imagine. Kasi nagpapako nga siya, forgiven na lahat ng kasalanan natin. Pati yung current, past, at saka yung future. Forgiven. All you have to do, accept that gift. If you say something, si Jesus Christ, ganito, ganyan yan eh. Oh. Yung kagaya sinasabi sa Islam, na propeta lang siya. Yung mga Hudyo, sinasabi, propeta lang yan eh. Wala pa nga yung, hindi pa siya yung talaga, Messiah eh. Yung ganun ba? Yung mga Messiah sa utak tong mga chosen people nga eh. Oh. But they will suffer for it. But they will be forgiven in the end. Because they too, according to prophecy, will say, you are God. Oh, imagine, my Lord and my God. So we are truly mistaken na ang pinapako namin pala talaga ay ang Messiah. Because when He returns, ayan yung Messiah. Second coming na niya. Pero sa mga Kristiyano, pero sa mga Hudyo, first coming pa lang nila, na yun ang paniwala. Hinihintay pa nga nila yung yung first coming eh, hanggang ngayon eh. So, when you say that there is no Holy Spirit, that is an offense. That is an offense. So, beware. Anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. So, beware. So, mag-isip-isip dun sa mga nagsasabi na walang Holy Spirit, beware. Satanas ang makakasama ninyo. Yun yung sinasabi. So, hintayin na lang natin. O de kung magkita-kita tayo sa langit, masaya, di ba? Ngayon kung magkita-kita tayo sa impyerno, good luck. Good luck, may mga sungay tayong may buntot pa, may tinidor may tayo. So good luck. But ano yung aking masasabing huli? We should not be arrogant to the point na we say that our own interpretation is the right interpretation. We should not be arrogant to the point na yung parang inuunahan pa natin yung Panginoon natin na siya yung nagja-judge. Hindi ka pwede sa langit. Kasi ang paniwala mo, Holy Trinity. Ang paniwala namin ang tama. Mali yun. Mga
mga kabrigada, mali yun. Be on the safe side. Let God, Jesus Christ, God the Son, Jesus Christ be the one to judge because it is His job to judge us. All heaven and earth, all power in heaven and earth was given to Him because He was crucified and He rose again. He's seated at the right hand of the Father. Siya na ngayon ang CEO and President. Chairman, si God the Father. Para madaling maintindihan, God the Father, Chairman, emeritus pa, forever Chairman. Tapos nun, ito, si God the Son, siya ang CEO at saka Presidente. Si God the Holy Spirit, siya yung COO, Chief Operating Officer. Nangyayari lahat ng dahil sa paano pumasok si Kristo sa tiyan ni Mama Mary, Holy Spirit. Paano na-bless yung mga apostles na makapag lumakas yung loob nila, silyado sila, makapag-preach sila, mag-spread yung Christianity. Holy Spirit. Speaking tongues, binigyan sila ng So, anyone who says something about the Holy Spirit, beware, because it cannot be forgiven. Tandaan niyo yun, soul search kayo. Ulitin ko, whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him. In this age or in the age to come. So, ibig sabihin, mula nung panahon nila hanggang sa panahon ngayon at saka yung millennium reign na mangyayari. So, why limit the capacity of God? God the Father, God the Son. Pwede pang God the Holy Spirit. Pwedeng God the Shepherd, God of Light, God the all-knowing, God the beggar, God the beggar. Bakit? Nagpapanggap gusto niya So why limit Him? It is not your right to limit our God. Okay? Beware. So all you have to do is trust in Him. And then just pray for what is right. Lord, give everyone the discernment to choose, to know, to see the light, to determine what is bad, what is evil, and what is good. Teach us to be humble. Teach us to be generous. Teach us to be forgiving. Teach us to have the patience. Because it is in you that we trust. We seek from you all the blessings and the grace. Diba? So, yun na lang. Hanggang doon na lang ako. Muusok na ako. Muusok na ako. So, hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyo. Happy Saturday. So, walang masamang tinapay. Sino to? Okay lang mag-comment. Maraming salamat sa comment. At K1N752 kung sino ka man. Maraming salamat. Hindi ko gusto ng gera. Gusto ko lang hindi maalanganin ang Pilipinas na bansa natin. Alam ko kung ano ang horrors ng war. Alam ko because nakikita ko may namamatay. May mga namamatay. May civilian at mga kapwa military. Alam ko yung pangit. At ayokong pumunta doon. Kasi nga when you go to war, lalo na kung total war, you have to take a side. I am taking the side of God. I'm taking the side of yung country natin, yung Filipinos, no? Ayaw nga ni God na magpatayan Pero at the same time, I am torn between my belief, Christian belief, my upbringing, at the same time, my training as a defender of the people. Yun yung problem ko That's why in my dilemma,
pinapairal ko yung dapat gawin ng mga pinuno natin at dapat mangyari. At the same side, I seek for God's blessing, God's wisdom. Kung natama na gamitin ako para mag-ak ako sa hulog, sa tama. Hindi yung bara-bara and then kung pwede nga gawin akong instrument. Instrument of peace, maganda, so be it. Instrument of a soldier of heaven, not a soldier of whatever country, a soldier of God, a soldier of heaven, mas maganda para sa akin. A defender of the Filipino people, okay lang. Pero if I will sacrifice myself for the good of people, okay lang yon. Ultimate sacrifice yun. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Sinacrifice yung sarili niya to save us. Okay lang yon. Ganun dapat kalinaw yung Pero hindi ko gusto yung gera. Hindi ko gusto yung sinasabi na mag-udyok ako. No. Don't get me wrong. Thank you for commenting. Okay, so maraming salamat sa inyo. Happy Sunday happy weekend sa lahat. God bless everyone. Bye-bye.